I think we can all agree, no? Sobrang kagulat-gulat itong pagre-recant ni Orly Gutesa. Ang tanong na lang, from a scale of Gutesa to 10, gaano ka, hindi, on a scale of Marcoleta, okay, 0 to Marcoleta, gaano ka katindi na gulat? Mula naman ng kailangan nating alalahanin na simula pa lang, marami ng mga question dyan sa statement ni Sergeant Gutesa, di ba? Di ba ito yung nagpunta pa mismo yung notaryo para itanggi na siya yung nag-notarize dun sa affidavit. Tingin ko kasi nakalimutan na yun ng mga madaming tao dahil matagal-tagal na rin yun. Kailan ba yun? 2025, September. 2025, tama. Last year. Last year pa yun. So, ibig sabihin, simula pa lang, meron na talagang ilang, hindi lang ilan, madami ng duda dito sa testimonya ni Gutesa. So, itong recantation na to, ako personally, sobra akong biglang-bigla. Pero diba, madami ng ano eh. Pero para lang malinaw kasi, yung recantation, hindi naman matik yan na mabubura yung una niyang sinabi. Pero, obviously, yung dalawang statements niyang yun, yung unang affidavit niya na gaya nga ng binanggit ko kanina, meron ng duda dahil maski yung notary public kino-question yung authenticity nun at yung kanyang signature daw ay fake. At itong bagong affidavit, pagtatabihin mo, diba? At i-compare mo at titingnan mo kung ano yung mas credible dyan. Pero at the end of the day, dahil meron kang dalawang statement na ginawa na magkatunggali, yung credibility ni Gutesa bilang testigo for whatever party, mukhang sobra ng siran-sira, di ba, sa puntong ito. Dahil, kung halimbawa, mag-testify siya laban gamitin yung testimonya na laban kay Martin Romualdez, ituturo ni Martin Romualdez itong latest affidavit na inaabsuelto siya. Kung gagamitin naman nung kabilang panig, diba, yung mga si Martin Romualdez mismo, ituturo yung unang in-execute niya na as basis. Hindi. May sinabi nito dati, etc. Under oath sa Senado, etc. etc. So, yung value niya bilang isang testigo para kanino man, siran-sira na dahil dito nga sa pangyayaring ito. Pero, obviously, ang makikinabang dyan yung mga taong pinangalanan niya dun sa una. Kasi nga, nung una, parang pinapalabas. Tiyak na tiyak eh. Nakita ko, dinala ko yung pera sa bahay ni Martin Romualdez, galing kay Saldico, etc. etc. Ngayon, paano mo pang gagamitin nyo? Kahit nasabihin natin na itong recantation ay hindi niya mabubura yung una, definitely, kahit sinong abogado na titindig dyan, magagamit na itong recantation na ito para pahinain at questionin yung credibility nung unang testimonya ang kanyang ginawa. Okay, I Senedo. agree with Attorney Barry, no? Dahil dyan una natin nakilala na hindi lang pala mga ghost flood control projects. Meron din palang ghost notary public, no? Oo. Pero from the very start nga ay hindi lang yung notary public yung questionable dyan eh. Kitang-kita mo naman nung nagte-testify siya sa Blue Ribbon, halos subuan siya ni Marcoleta. Nilalapitan pa siya. Tinuturo pa sa kanya kung anong sasabihin. Doon sa affidavit niya. Basahin mo na lang. Di ba? Basahin mo na lang. Di ba? Porque ba nilapitan? Kino-coach na ba yun? Talagang sobrang no? Sobrang diretsahan na no? Tapos, syempre, nadagdagan pa yan nung nawala siya. Tagal na nawala, di ba? Kaya, ang ginagamit kasi noon na mga smoking guns ay una, si Gutesa, ikalawa, si Saldico, ikatlo, yung 18 Marines, ikaapat, yung 8 dun sa 18 Marines, no? At ngayon, ang natira na lang yata 4. Although sabi ni Boying may 28 pa, pero we still have to see ano ba yung 28 na yon na testigo, no? Kaya
medyo naubos yung smoking gun, if there was any in the first place, no? Alam naman natin may mga nangyayaring ganyan, pero, itong mga gagamitin mo na smoking gun, medyo, supot na supot, 'no? Yung, kaya, hindi ko alam ngayon, 'no, unless si Bonoan meron siyang, nakatago na testimony, 'no, na Na personal magpe-present siya siya ng kinausap. smoking gun. Pero so far, ang kanyang inilabas parang malayo, yung, leadership fund ng lahat ng senador ang kanyang Oo. inilabas, 'no? Parang, kaya hindi ko alam kung, saan kukunin ngayon yung mga smoking gun na promisa ni Ombudsman Boying Rimulya. Although sabi niya may 28 pa raw, Mm. 'no? Malamang hindi kasama hindi yun yung 18 Marines. Malamang iba pa yon, hindi lang yun yung 8 do sa 18 Marines na kinuha nila, na umatras yung 4, 'no? Kaya, ah, ah, medyo ang laking question mark itong mga smoking guns na ito. Kaya hindi talaga nakakasurpresa. Actually ang, si Saldico sana yung may malaking, basehan. Pero nung sinabi niya na kahit isang sentimo wala siyang, kinuha dito sa daang-daang bilyon na dumaan sa kanyang kamay, gumuho yung daang-daang bilyong testimony niya, 'no? Tapos hanggang ngayon wala namang written affidavit si Saldico, di ba? Tapos hindi naman siya nahuli para ibalik dito. So, wala yun. So, hindi ko alam kay Attorney Barry kung anong gagamitin ni Ombudsman Boying Rimulya, ngayon na basehan dun sa kanyang kaso, 'no, dun sa kanyang kaso. Maliban dun sa sinasabi niya na may 28 pang testigo, 'no? Ito sinasabi ko na naman dati 'to, kung sakasakali mang sangkot itong si Ferdinand Martin Romualdez dito sa flood control, mas mapapahirap yung pagpapanagot sa kanya kung merong mga ganitong mga testigo na pabago-bago. 'Di ba? Yung para bang, base sa mga lumalabas parang hinog sa pilit, hindi ba? Kasi yung mga ganyan tinatrabaho ng maayos siya. Ngayon bigla kang maglalabas ng Marcoleta witness, unless the objective then was simply to provide optics, 'di ba? To rally people behind this allegation. Pero ang hinahanap natin dito talagang pagpapanagot, accountability in a court of law. Yeah. Agree ako sa sinabi ni Sen. Edo kanina na kahit na basta maayos-ayos na abogado, kayang-kayang gamitin itong recantation ni Gutesa para basagin ang anumang laman nung kanyang earlier statement na ginawa. So, And I think yun ang plan ng effectively, kampo, 'di ba? Yun ang plan ng kampo niya, no? Mm. 'di ba? Effectively talaga, ano na yan, hindi na, medyo mahina na yung value, yung evidentiary value nung unang Gutesa statement para itali si Martin Romualdez dun sa kung ano man yung inakusahan niya before. Yun. Yung isa kong tanong, no, pero sana wala naman pong ma-offend sa administrasyon. Ano lang po 'to, no? In the most respectful manner that can conceivably be thought of in asking this question. Ano po ba yung political impact nung more than a year since Di Mahiya Naman Kayo speech? Talagang kulang na kulang pa dun sa malalaking isda na napapakulong. And I think dun sa mga nagde-demand ng greater credibility dito po sa isinusulong ni mahal na Pangulo, talagang hinihiling nila yung kanyang mismong pinsan dapat mapanagot. Ano po ba ang tugon niyo ron? Napaka-respectful ng tanong ko, no? Okay. Wala kang smoking guns, no? So anong gagamitin mo? Oo. Di mag-focus ka na lang doon sa contractors na mahigit 14 pa yung hindi nakakasuhan o nakukulong, no? Kaibigan pa yata ng kaibigan natin yung iba ron, no? Tapos itong mga Shots fired. contractors, no? Itong mga contractors, focus ka na diyan. Tapos yung 2, 3 senador nakasama pa sa mga anomalya. Nagkataon kasama sila sa minority. Nagkataon lang naman. 'Di ba? Yung undersecretary ng DepEd
na sabi ni Yusek Bernardo, nagdala siya ng 8 bilyon, 'di ba? Yung grand-nephew ng dating executive secretary, na nagdala rin sila ng several billions, 'di ba? So, Mm. meron naman merong pwedeng ma-deliver, no? Kaya tingin ko kung seseryosohin yung mga binanggit ko na yan, ay kahit papano ay makakabawas yan dun sa mga banat. Pero kung mismo yung mga yan, contractors, no, executive undersecretaries, ASECs, na linaw-linaw, diniin ng mga state witness, para saan pa yung state witness mo kung hindi naman siya papakinggan o hindi gagamitin yung kanyang testimony, no? Itong mga contractors, tapos na naman ang botohan sa House Pwede nang kasuhan yung mga yan. Di ba? Ang linaw-linaw din ng mga ebidensya laban sa mga yan. Kahit mga 10 lang. No? 10 lang. No? Ang dami mo pang pwedeng gawin in the next few months. No? Ma, Sana pinaghahandaan niya ng ombudsman. No? tingin ko kasi yung kay former Speaker Martin Romualdez, well, obviously, hindi pwedeng basta-basta matapos dito yun. Kaya tingin ko naman, very careful si Ombudsman Boying Remulla to say na, well, kahit na nangyari yan, tuloy ang investigasyon, meron pa kaming mga ibang testigo, etc. Kasi nga, binanggit ng SONA eh. Diba? Parang, ano lang yun, ilang linggo pa lang ang lumilipas eh. Nung binanggit ng Pangulo sa SONA Tapos na nag-recant. oo eh. Diba? So, walang choice tingin ko yung ombudsman at this point but to say na magpapatuloy yan. Ngayon, ang tanong lang paano bang ipagpapatuloy? Kasi lahat ng mga nakita natin at least publicly na nagturo sa kanya, na nag-link sa kanya dito sa mga delivery ng pera, etc. Either, yun nga, nag-recant or wala namang kredibilidad gaya ni Saldico na hindi naman nag-execute ng actual na affidavit. So, medyo hindi ko alam kung saan pupunta yan kung wala yung mga yon unless all the while meron silang tinatagong ibang mga testigo na hindi lang natin alam na meron din palang ganong klaseng laman yung mga testimonya nila. Pero isang tabi na yun. Agree ako kay Sen Edu. Apart from that, kailangan mag-focus ka na dun sa iba eh. Wala namang shortage dito ng mga low-hanging fruit eh. Correct. Sa Madami dami namang ng ninakaw. sa dami ng ninakaw, sa dami ng mga pangalang lumabas, sa dami ng mga tinuro, ng mga ibang mga testigo, wala naman eh. Hindi kapos eh. Hindi ito yung sitwasyon na parang malalim ka pa maghuhukay para meron kang tamaang tiwali eh. Hindi, ang dami na eh. In fact, yung mga pangalan nila, ilang buwan nang nakalabas sa social media eh. Di ba? Yun eh. So ako, hindi ko maintindihan bakit meron pang ganong delay na ganito katagal. And at this point kasi, mahigit 1 taon na, lumipas na yung bago magpasko deadline, lumipas na ang first quarter, natapos na uli yung sumunod na SONA, panahon na para mag-deliver eh. Tingin ko eh. And yun nga, wala namang shortage eh na mga pwedeng makakasuhan eh. Pero kayo guys, are you convinced na na at least yung the ombudsman will leave no stone unturned in going after these people? Kasi importante kung naniniwala yung publiko doon sa ombudsman eh. Kasi siya yung talagang merong poder para panagutin itong mga to. Tingin ko, alam ni Ombudsman Boying Remulla yung imperative na ito ay magawa. Yung pinag-uusapan natin ngayon, yung mga congressman, yung mga low-hanging fruits, no, yung ibang senador, yung ibang mga undersecretary, ASEC, na andyan na lahat ng ebidensya. No? Hindi ako abogado eh. Hindi ko alam kung ano yung mga requirements para from preliminary investigation ay maisampa na yan sa Sandigan Bayan. Pero merong mga ilan kasi na, halimbawa, ang alam ko may isang congressman lumabas na ng bansa dahil nakaramdam siya, katulad nila Loren, nakaramdam sila na palapit na yung kaso sa kanila. No? Although itong congressman na ito, hindi naman nag-submit ng tawag dito, sick leave.
no? Hindi siya gumawa ng gano'n, no? Pero, may mga ilan, hindi lang si Loren, na naglalabasan na ng bansa. Dahil nga, nakakaramdam sila na palapit na ng palapit sa kanila Puno. itong mga kasong ito. Again, hindi ko alam kung ano talaga yung status niyaan. Pero I know for a fact na meron na mga ninenervyos, no? Na nakaamba na sa kanila. Sana hindi ito yung nakaamba last year. Sana ito ay ituluyan na. At tingin ko, hindi ko sasabihin na hindi seryoso si Boying Remulla. Tingin ko seryoso naman siya, pero hindi ko alam kung ano yung mga sagabal, no? Dito sa pagsampa ng mga kaso sa Sandigan Bayan. Tingin ko si Ombudsman Boying Remulla mukha namang seryoso dito at more than that, tingin ko naiintindihan niya na kailangang magkaroon ng mga kaso na maisasampa dito. Tingin ko klaro sa kanya yon, both in terms of yung credibility niya mismo as ombudsman at pangalawa, yung political necessity na kailangan may managot dito after pinaputok itong buong issue na to mula last year. So, pero kailangan, ang siguro ang hinahanap ko konting sense of urgency pa. Kasi hindi na ito hindi na, I think yung oras na yung mga tao magiging pasensyoso pa dito, medyo, wala na yun lumipas na yun Ilang beses nang pinagbigyan So tingin ko madami talaga ang hinahanap. Asa na? Diba? Asa na yung mga kaso? Asa na yung mga taong kailangang managot?